taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. Ito po ay good news sapagkat si General Bantag po ay nagbubunye po sa araw na ito. Kung paano po yan nangyari, kabayan, ay talaga naman magugulat po kayo kung malalaman ninyo ang ating papanoorin at re-reactionan na video ngayon. Masasabi po kaya ninyo na good news talaga ito or may pero bandang dulo? Kung ano po yan, kabayan, ang inyong mga reaksyon at matalinong opinyon ay mahalaga po dito sa aking channel. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ngayon, ang pag-usapan natin, ito naman yung kay Kaper Silapit. Noong isang araw, Nakikita niyo po si Kausing, mga kababayan. Ayun po siya, yung maliit, oh. Hindi, sinadya lang po natin yan para at least na nakikita nyo naman na gumagalaw at alam nyo sa kanya galing ito, no? Iwas copyright lang yan. Tuloy. nagpalabas ako ng live na sinumbong ko sa aking mga subscriber na kung saan ay ibinalik na sa tinatawag na bilibid ang mga tao ni Bantag. Sino yung mga tao? Yung mga tao na inappoint niya mula sa BJMP. Yan, inappoint daw ito ni General Bantag ng mga tao mula sa BJMP. Ang tanong, parang nanggagalaiti siya ngayon dito, bakit daw binalik? Kasalanan ba ni General Bantag yan? Sino bang namumuno na ngayon dyan sa Bucor? Di ba? Ito talaga si Uncle, oh. Tuloy, Uncle. So, kung ibinalik, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin, Uncle? Ang ibig sabihin nun, may sadya. Anong gagawin? At bakit naman ibabalik? Hindi naman kailangan. Hindi namin alam Hindi naman tayo ang nakakaalam na dyan sa Bucor, Uncle, no? Unang-una, si Katapang na ngayon dyan. Di dapat si Katapang ang tanungin mo. Wag mong ibibintang kay General Bantag yan. Na si General Bantag pa yung may dahilan kung bakit nakabalik yan dyan. Di ba tama ba? So, yun po ang ating hanapan ng sagot. At, Ihanapan mo. Bilisan mo. Tagal. ito, i-upload ko yung utos na nagbabalik, na nagbabalik sa mga tao ni Bantag. Ito yun. Yan, ang special order. Special order number 0607. Okay. At may petsa na July 27, 2023. Ang ibinalik, si Chief Inspector Kelvin Malyong. Si Chief Inspector Raul B. Sinadjan. Chief Inspector Ariel de la Rosa. Chief Inspector Ryan A. Vega. Yang si Kelvin Malyong at saka sinadyan pala ay nanggaling sa San Ramon Prison and Penal Farm. Ang San Ramon Prison and Penal Farm ay sa Zamboanga City. Tapos si Ariel de la Rosa at si Ryan Vega ay galing sa Leyte Regional Prison. Okay, tapos naman si Chief Inspector Mark Melvin de Rosero at James T. Kalingayan, si Ronel G. A. Asya ay nanggaling sa Davao Prison and Penal Farm. At ang tao naman ni Bantag na nanggaling sa Sablayan Prison and Penal Farm ay si James T. Kalingayan. At may tatlo pa siyang tao, si Leo Marasigan galing Basic. Si Chief Inspector Leopoldo C. Banique Jr. galing IVSU. Hindi ko alam ano ibig sabihin ito. Tsaka Chief Inspector Nicolas Paniswa Jr. So ibig sabihin, sinasabi rito na separation, ibig sabihin, natanggal na siya, nahiwalayan siya, binalik sa serbisyo. Ganon lang po ang ibig sabihin yan. So kung ganon, ano ang ginawa natin? Ang ginawa ko po ay gumawa po ako ng sulat. Pero bago ko ipapalabas sa sulat, Teka. Gumawa ka ng sulat. Ano yung sulat na ginawa mo? Marites mo na rin Nagmarites ka na rin lang dyan, di ba?
Anyway, kabayan, at mayroon naman siya pinapakita rito. Siguro legit nga ito na binalik. Pero ang mukhang pinapatunog kasi dito ni uncle ninyo, kabayan, ay ito daw ay sa kapangyarihan ni General Bantag. Mukhang wala ka sa logic yata, uncle. Isipin mo, si General Bantag ay pinaghahanap nga ngayon ng batas, di ba? At hindi na si General Bantag ang nakaposisyon ngayon. Si Katapang na at saka si Buying. At nakikita nyo naman, di ba? Si Katapang at saka si Buying ay inuusig nila talaga si General Bantag. Tapos, sasabihin mo ngayon, si General Bantag yung parang may pakana dyan para makapagpabalik. Mukhang wala talaga sa logic yan, ex-attorney Kausing, uncle, no? Pasensya ka na, mukhang hindi yan kakagatin. Ito po siguro yung ano natin dito, mga kababayan. Una, no? Mukhang magsasaya dito si General Bantag dahil nga, ito paano, nakabalik yung kanyang mga tao. Pero, sa tingin ko may pero. Nakakalungkot ito dahil hindi po natin alam. Malay natin kung ano po yung mga plano laban dito sa mga taong ito or laban kay General Bantag. Yan po ay tanong lang po natin at opinion, reaction. Maliwanag yan, attorney uncle. Hindi po tayo rito nagmamarites. Tayo po ay nagtatanong kasi nga po nakakagulat. Dala nga po rito ng kanilang mga pahiwatig na sinasabi nila doon nga po sa mga septic tank na di umano may mga mukha daw, mayroon pang mga buto ng tao na mga nakalibing na noong mga matatagal na. Hindi kaya, no? Ito tanong lang. Hindi naman natin to sinasabing totoo. Analyze at opinion. Ano kaya ang kinaugnayan nitong mga tao ni General Bantag na bigla na lang ibabalik dyan? At siyempre, natural, hindi naman sa utos yan ni General Bantag. Sa utos yan ng mga namumuno na ngayon dyan, di ba? Ano kaya ang maaaring kaugnayan nito doon sa maaaring mahukay na mga kung ano-ano dyan sa Bucor? Yan ay tanong lang, Attorney Kausing. Tuloy natin. Is kung sasabihin sa inyo na mayroong pinadala sa aking text Ano yun? message, hindi ko lang bagitin kung sino yung nagpadala. Siyempre, para na rin sa kanyang basahin ko para sa kanyang kaligtasan ay hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan na nag-text sa akin. So, kaya sabi niya, sabi niya, ito good afternoon at Engineer Toto. Dapat lang po na ma-question ang NBI na bakit nila ibabalik ang mga testigo sa maximum. Ang NBI detention facility mismo ay nasa loob ng NBP compound. At pader lang ang pagitan ng Building 14 at maximum. Kaya sigurado tayo na may balak ang mga yan sa mga testigo. Kagabi lang ay nagsasaya na si Bantag. Kung totoo ito, mukhang nakakapaghinala nga, kababayan, no? Kung totoo itong sinasabi ni Kausing, ayon sa kanya rito, ay yung NBI daw at saka yung maximum ay pader lang yung pagitan. So useless naman, di ba? Na ililipat pa, nandyan lang din naman. Same lang din. Sa pagpapatuloy nga niya rito ay sinasabi niya na hindi pa naman overpopulated itong NBI sapagkat nasa around mahigit lang 20 samantalang mahigit 100 yung capacity nitong piitan ng NBI dyan nga po sa Bilibid. So parang wala sa logic, mga kababayan. Nagtatanong din po siya dito. Tayo man ay ganun din ang tanong. Ano nga ba? At tandaan natin ang logic dito lagi, kababayan, ay ang namumuno dyan hindi si General Bantag. Kaya parang napaka-unfair na parang sasabihin mo, uncle, na si General Bantag pa rin ang may control sa mga taong ito. The fact na si General Bantag ay wanted na nga at pinaghanap nga ng batas. Si Angie siguro at saka si Katapang ang tanungin mo at saka si Buying, hindi si General Bantag, no? Agree ka ba dyan, uncle? Nasa Bucor. Dahil inaantay na daw ang pagbabalik ng mga testigo. Napag-alaman na namin na may pa-welcome daw na mangyayari sa mga testigo na ito kapag ililipat na sila sa Bilibid. Aba, may mga pa-welcome daw, puro mga daw, Bahala kayo dyan, uncle, ako nagre-react lang sa mga banat mo rito. Tuloy. Sabi ko, ganun ba? Sagot niya, yes. At ang sabi dito ay contact din ng NBI ang humahawak sa judge ng Las Piñas at Muntinlupa para malabas agad ang order na granted ang motion ng NBI para mai-transfer na po sila. Matagal na pong planado o planchado yan. Inaantay lang ang motion na gawa ng legal ng NBI at napirmahan lang ng hepe ng SMS o di kaya yung hepe na ng kustodyan ng NBI. Kaya sino ang mataas na taga-NBI ang kontak ni Bantag na nagpagawa ng motion? Walang kaalam-alam ang DOJ sa motion. Ibig sabihin, hindi alam ni Boying Remulla. May alam kaya dito si Director De Lemos na siyang hepe ng NBI?
Sigurado ka bang hindi alam? Nagtatanong lang tayo rito Uncle Calboro ha. At siya kaya ang At tapos ngayon ang hindi alam nitong mga boss, ito naman si General Bantag na hindi na boss diyan, siya pa yung may alam. Napakalayo ng logic mo siguro talaga Uncle dito. Maniwala ka. nagbigay ng go signal para mag-motion sa court. Kaya dapat po, Engineer Toto, habang maaga ay makapag-oppose kayo habang hindi pa alam ito ng DOJ. Once po kasi lumabas ng order ng transfer, ay agad-agad silang ililipat. So, yan po dapat talaga ang gagawin. Sabi ko, nag-live ako. So, yan daw ang dapat gawin. Gawa ng letter address sa Secretary of Justice para ipatawag ni Secretary of Justice ang NBI na kahit may court order ay pilit nilang pinabalik doon ang mga testigo. Kaya kayo po kasi ang pinakamalakas na party para mag-oppose po sa motion kasi kayo ang complainant. Ang counsel ng testigo kahit na mag-oppose ay mas papakinggan pa din po ang complainant. Good afternoon, Engineer Toto. Dapat lang po mag-question ang NBI na bakit nila ibabalik ang mga testigo sa maximum ang NBI detention facility mismo ay nasa loob ng NBP o National Bilibid Prison. So, ibig sabihin, sa loob ng NBP, mayroon ding NBI na kulungan doon. At pader lang ang pagitan ng Building 14 at maximum. Kaya sigurado tayo na may balak ang mga yan sa mga testigo. Good afternoon, Engineer Toto. Dapat lang po mag-question. Tapos pwede rin po ilagay na pader lang ang pagitan ng Bucor, maximum at NBI detention. At isa pa po, as of yesterday, yung kanina yan, 29 lang ang bilanggo na nasa loob ng NBI detention facility. Ang capacity niya ni 116. So, walang dahilan ng NBI para manghingi na ilipat ito mga testigo kasi 29 lang ang kanilang kabuuang hawak na baga nakakulong kasama yung dalawang testigo. Kaya hindi po totoo na i-decongest ang NBI detention cell. Kung pag sinabi mo decongest, paluwagan mo. I-update ko na lang po kayo sa nakikita at nalalaman ko po dito sa Bucor Legal. Nakabantay po si Al Pereiras sa motion. At meron na pong kaming advance copy po dito bago pa sila mag-file kahapon sa court. Hindi lang po namin alam sino ang contact niya sa NBI po. Mukhang pain lang nila ang pumirma na si Hubiner. Kasi nadulas po dito sa amin na pinapirma lang sa kanya ang motion at galing sa legal division ng NBI ang document. Kaya po, sigurado ako sa plano nila, patayin ang mga testigo. Putok na po dito sa Bucor na babalik na yung dalawang pinakamabigat na testigo sa kaso ni Kaper Silapid. Alam mo sino itong dalawang testigo? Si Alvin Cornista Labra na siyang commander ng Batang City Jail. At si Denver Batumbakal Mayores na siyang unang tinawagan ni Ricardo Soriano Zulueta para maghanap ng killer. Siya ay nakakulong noon sa Iwahig. Okay? At saradong kumpare ito ni Ricardo Soriano Zulueta na siya namang assistant ni Bantag. Okay? So, kompleto Ricardo's ang aming ebidensya laban kay Bantag. Kaya natatakot siya lumabas para ihain ang kanyang petition for bail kasi alam niya na matatalo siya. Alam niya na makukonvict siya. Kaya ginagawa niya ng para na hindi siya magpapahuli. At ang Alam niya talagang makukumbik siya kasi nga wala pa siyang kaso dati, Uncle, di ba? Ay pinapasuko na siya at pinapa-face the music na eh. Ikaw naman talaga, Uncle eh. Maliwanag naman yun, di ba? Wala pa siyang kaso, pinapasuko na siya at pinapa-face the music na siya. Ano yung pagsusukuan at ano yung kanyang if-face the music kung wala namang music at wala namang kaso, di ba? Alam na ni General Bantag na matatalo talaga siya rito. Kaya nga ang kanyang kondisyon lalantad lang siya at susuko kung magre-resign itong si Boyeng Rimulya. Kung talagang para kasabayan si Boyeng Rimulya, bakit hindi siya mag-resign? Yun dapat ang itanong nyo, Uncle. Alungkot lang dito, inamin din ni Secretary Boyeng Rimulya na maraming kaklase si Bantag sa class 1996 ng Philippine National Police Academy at iyon ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon at iyon ang nagbibigay sa kanya ng advance info kung saan ang mga pulis na tumutugis sa kanya. Nako po, mukhang nakakaano yan sa mga PNP natin at mga kapulisan. Alam ko naman madaming matitino, although marami po ang nasasangkot sa controversial ngayon na ating mga kapulisan, ay sa tingin ko naman marami pa rin naman dyan ang matitino at mas lamang naman siguro yung mga matitino dyan sa ating PNP. At dito sa sinasabi mo, Uncle, ay mukhang hindi ko alam kung papayag dito yung mga PNP. Nasa sa inyo yan, basta tayo rito ako naniniwala ako sa mga kakayahan at kabutihan ng ating mga pulis. Yan po ang masama sa ating sistema, sa ating bayan.
Kaya po, ipagdasal ninyo, ipipress nyo, ipopost ninyo, mag-post kayo po sa inyong timeline, sa inyong mga kanikanyang Facebook, sa inyong Instagram, sa inyong Twitter, at o di kaya X na ngayon ang pangalan ng Twitter. At mag-TikTok kayo at manawagan kayo kay BBM na itong niluluto ni Bantag. Nananawagan pa siya rito na mag-post daw kayo. Ay nako kabayan, yan po yung kanyang ikinadisbar. Kung abogado ka, mukhang dalawang isip ka bago ka mag-post. Kasi baka matulad ka dito kay ex-attorney. Yan po ang kanyang ikinadisbar sa kanyang mga post sa mga Facebook, sa mga social media. Ito po ang ating pero dito mga kababayan. Good news po ito nung una, pero bandang huli, medyo parang nakakapaghinala po ito kabayan. Sapagkat nakikita naman po natin sa mga naunang mga balita na talagang itong mga pangyayari ay lahat na lang po gusto nilang ibintang kay General Bantag. Ang tanong, ano po ang kinaugnayan dito o ano po ang magiging aabangan natin sa susunod na mga pangyayari kung magkatotoo po itong mga hinala or mga sinasabi rito ni Uncle Ninyo na mukhang may gagawin itong hindi maganda, ay alam nyo na po ang magiging result nito. Si General Bantag na naman ang masisisi dito. Yun po yung ating nakikita dyan mga kababayan sa ating pag-a-analyze dito. Kayo po, kung ano po ang inyong nakikita at ano po ang inyong mga opinion patungkol nga po sa mga isyong ito. Ayan po kabayan, sana po ay naunawaan po ninyo ang ating pinupunto rito. Ayaw ko lang po basta-basta maglitra. Kayo na po ang bahalang maglagay po ng inyong matalinong opinion at mga komento. Yung mga matatalino ninyong komento, paki-comment nyo po dyan sa comment section sa baba. Maraming salamat po sa Diyos, una sa lahat, sa muli ninyong pagbisita at sa walang sawa ninyong pagsuporta kay General Bantag. Siyempre, kung galit ka sa droga, sa darating na 2025, magbantag ka. As always, kabayan, ayan po, taas, nakasulat, ayun dumadaan. Pilipinas, maraming salamat. Bye-bye po.